Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa game kahapon ng Denver Nuggets at ng Cleveland Cavaliers ay natapos ito sa score na 149-135. Nagtala si Donovan Mitchell ng 33 points and 6 assists, 26 points and 6 assists si Evan Mobley, 25 points and 7 assists din si Darius Garland, at 22 points and 10 rebounds si Jarrett Allen. Sa Nuggets naman ay 27 points, 14 rebounds and 13 assists si Nikola Jokic, 27 points, 11 assists si Jamal Murray, at 18 points kay Michael Porter Jr. Both teams ay 56% shooting sa field at 48% sa 3 points sa game na ito. At posibleng dahil sa mga ganitong games nga mga kaibigan ay patuloy na bumabagsak ang ratings ng NBA. Gumawa din ng 142 points ang Celtics laban sa Pacers. 132-124 din ang game ng Grizzlies at Pelicans sa tapos. The day before that ay 155-126 ang score ng Grizzlies versus Raptors. 141-133 din ang Hawks at Bulls. Napaka high scoring nga ng mga games na ito kahit na hindi umaabot sa overtime. Tila ba walang depensang nagaganap? Well, kailangan nga gumawa ng NBA ng pagbabago dito dahil walang duda na mas magaling na o mas skilled na ang mga player ngayon sa opensa. Subalit kung wala pang ang hand-checking rule, mas magiging madaling pumuntos para sa mga player na ito na mas skilled na ngayon. Hinahayaan na nga nila na mag-carry ang mga players ngayon mga kaibigan, kaya posibleng mas skilled din ang mga players ngayon dahil sa hindi allowed ang players na mag-dribble ng ganito noon. So advantage for the offensive players and disadvantage naman for the defensive players. Example na lang nga itong kay Chris Paul. Noon nga ay hindi ito foul, subalit dahil sa hand check rule ay foul na ito ngayon. Hindi din nakakatulong ang pagbaba nila ng shot clock sa 14 seconds matapos ang offensive rebound dahil mas bumibilis nga ang pace, and faster pace means more possessions and more chances to score. Kaya naman minsan nga ay parang ang dry na ng NBA kung panoorin dahil sa span lamang ng 1 minute ay nakakailang palit na nga ng possession, mga one and done possessions nga kung tawagin. Subukan nyo lang nga manood ng mga games noon, kahit mga banding 2008 lang at hindi lang highlights mga kaibigan bagkus full game. Mapapansin nyo nga ang kakaibang intensity at depensa sa bawat possession kumpara sa ngayon. At kapag nanood ka ulit ng game ngayon, ay mas makikita mo nga kung gaano nakaiba ang basketball talaga mga kaibigan. Kung kayo ba ang tatanungin, mas gusto nyo ba ang mga high-scoring games o okay na sa inyo yung mga 90 to 105 lamang ang average score ng mga team? Habang si Dennis Schroeder naman mga kaibigan ay medyo nahihirapan na mag-adjust sa Golden State Warriors. Bago nga siya malipat dito ay nagkakaroon siya ng All-Star caliber season, averaging almost 20 points per game. Subalit ngayon sa Warriors ay biglang bagsak ito sa 8 points per game lamang. Akala nga ng madami ay magkakaroon na siya ng big night kahapon dahil na mahinga si Stephen Curry, subalit hindi nga ito ang kaso. Nagtalala nga mga kaibigan ng German point guard and former FIBA World Cup MVP ng 7 points. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?